everyone! You're watching Kulay TV. Si Bianca ay panganay na anak na babae sa 5 magkakapatid. Halos nasa elementarya pa ang iba niyang kapatid, kaya todo kaya ng dalaga matulungan lamang ang kaning mga magulang sa pagpapaaral sa kaning mga kapatid. Huwag kayong mag-alala, Nay, Tay. Ngayon ho'y titiyakin kong magiging magaan ang iyong pang-araw-araw na maghahanap po ako ng trabaho kung saan malaking sahod. Hindi ko po kayo pababaya ang dalawa. Saad ng dalaga habang yakap-yakap ang dalawang matanda. Para kay Bianca ay utang niya sa kaning ama't ina ang kaning pagtatapos ng pag-aaral, lalo na at sika driver lamang kaning tatay at halos araw-araw tong nakabilad sa araw, matustusan lamang kaning pangangailangan sa pag-aaral. Working student din si Bianca noong nasa kolehiyo pa lamang siya, kaya sanay na ang dalaga sa sakit ng katawan hanggang sa matapos siya ang kursong BSBA. Kitang-kita ni Bianca ang tuwa sa mga mata ng kanyang mga magulang kahit halata naman ang pagod at kakulangan sa tulog ng mga to. Kaya nangako si Bianca na wala siyang sasayanging oras at maghahanap na agad ng trabaho. Makatulong man lamang siya kahit papano sa dalawang matanda. Tila sinuwerte naman si Bianca dahil 1 buwan lamang nakalipas ay natanggap siya sa isang malaking kumpanya sa kanilang syudad. May kalayuan to sa kanilang bahay pero hindi pa rin to binitawan ni Bianca dahil ito lamang kauna-unahang kumpanyang tumanggap sa kanya kahit wala pa siyang sapat na experience dahil kakatapos lamang niya ng pag-aaral. Naging mabuting trabahante si Bianca ng kumpanya at nakita naman to ng kanyang team leader kaya ilang buwan lamang nakalipas ay naging regular na si Bianca sa trabaho. Malaking pinagbago ni Bianca nung magsimula siyang magtrabaho sa malaking kumpanya. Natuto siyang mag-ayos ng kanyang sarili at ganoon din ang kanyang pamilya. Masayang-masayang dalaga sa kanyang trabaho at sa tingin niya ay wala na siyang planong maghanap pa ng iba. Ngunit ang iyong pinagtataka ni Bianca ay umabot na siya ng ilang buwan sa kanyang trabaho pero hindi pa rin niya nakikilala ang anak ng may-ari ng kumpanya. Halos araw-araw ay nababalitaan niya nga ipapakilala na sa kanilang magiging bagong CEO. Ngunit wala namang nangyayari. Hanggang sa umabot ng 3 taon si Bianca sa kanyang trabaho, ngunit di pa rin nila nakikilala ang anak ng kanilang amo. Bali-balita nga magre-retire na ang kanilang amo pag uwi ng anak nito galing States. Tiyak kong gwapong anak ni Chairman Choi, Bianca. Excited na akong makilala siya. Wika ng kasamahan ni Bianca sa trabaho. Ngunit walang paki ang dalaga kung gwapo ba o hindi ang anak ng amo. Oh dear, just pray na sana ba ito. Dahil alam naman natin na siya ang papalit bilang CEO natin dito, di ba? Aanhin ang gwapo kung wala namang modo. Tsaka, hello, ilang taon na ba yung chismis dito? Wika ni Bianca at pinagpatuloy yung ginagawa. Sus, wag mo nga i-compare si Sir Noah sa mga exes mong pogi pero mata pobre naman eh. Tsaka maghihintay pa rin ako kahit ilang taon na nakatenga ang chismis na to, no? Mas worth it to. Kaysa hintayin mong isa sa mga ex mong manluloko. Napairap si Bianca. Naalala niya kasi ang ilang lalaking dumaan sa buhay niya bago niya napagdesisyonan na huwag munang pumasok sa isang relasyon. Sa loob ng ilang taon niya sa kumpanya ay nagkaroon ng nobyo at maniligaw si Bianca, ngunit lahat ng mga to ay niloko lamang siya sa bandang huli. Niloloko nila ako dahil hindi ako easy to get na babae. Tsaka bata pa naman ako eh. Alam kong marami pa akong makikilalang lalaki na deserving sa pagmamahal ko. Hindi ako nagmamadali dahil wala namang nawala sa akin. Oo na girl, seryoso mo talaga no? Kita mong excited yung tao sa chismis eh. Napairap na lamang muli ang dalaga sa kawalan at pinagpatuloy ang trabaho. Hanggang sa iniisipan ni Bianca nga hanapin sa internet ang anak ng kanilang CEO. Titig na titig si Bianca sa kanyang computer nang biglang nagsalitang muli ang kanyang kasama sa kanyang tabi. Ay, nagawa ko niyan, Bianca. At nalaman kong hindi pala mahilig sa social media ang magiging boss natin. Kaya lahat tayo dito nag-iisip kung anong klaseng tao ba tong si Sir Noah. Magtrabaho ka na nga lang dyan. Dami mong alam ha. Sagot na lamang ni Bianca upang matabunan ng pagkapahiya.
Sa kabilang banda naman ay si Noah na anak ng CEO ang naiinip na sa kanyang private plane. Pauwi na to galing States dahil utos na rin ng kanyang ama. Ilang taon din siyang kinukulit ng Don dahil balak na nga nitong magretiro sa negosyo. Napailing si Noah dahil kung siyang papipiliin ay gusto niyang manatili sa lugar kung saan malayo sa Don. Mahal na mahal niya ang kanyang ama, ngunit mas makakahinga siya ng maluwag kapag malayo sa Don. Bata pa lamang siya ay madalas siyang stress sa kanyang ama dahil kung ano-ano na lamang pinapagawa ng matanda sa kanya. Kaya nung magkaroon siya ng chance na mag-aral at magtrabaho sa Amerika, ay hindi na siya umuwing muli. Ngunit may hangganan ng lahat dahil napapayag na si Noah ng Don makalipas ang ilang taong paniligaw nito sa kanya. Napailing pa si Noah nang maisip ang magandang buhay niya sa Amerika na kanyang naiwan. Ay, bakit ba kasi isa lamang ginawang anak ni na mommy at daddy? Wala tuloy akong choice ngayon kundi sundin si dad. Wala naman akong ibang kapatid eh. Pag ako talagang magkaroon ng asawa, ay dadamihan ko talagang pag-aanak. Para naman walang makakaramdam ng stress tulad ng nararamdaman ko ngayon kay dad. Sa utak ni Noah. Dumaan ang ilang oras at nakalapag na nga si Noah sa airport kung saan nag-aantay ang kanyang ama. Welcome back, son. It's been years mula nang umuwi ka dito sa atin. It's time, son, para ikaw mag-manage ng kumpanya natin. Dad, let's talk business sa bahay, okay? Pagod ako sa biyahe. Of course, iyo. Magpahinga ka. At may proposal ako sa'yo bukas na bukas. Okay, Dad. Whatever you want po. Hindi na muling nakipag-usap si Noah sa Don at pinikit na lamang kanyang mga mata. Malungkot na napangiti si Noah dahil naalala niyang nakaraan. Tuwing umuwi o bumibisita siya noon sa Pilipinas ay halos maubos ang kanyang oras kakadaldal sa kanyang ama tungkol sa kanyang ina. Ngunit ngayong namayapa na ang Donya ay tila wala na rin silang mapag-usapan ng kanyang ama. Kinabukasan ay maagang pumasok ang Don sa kumpanya, pati na si Noah. Naghahanda na rin ang lahat dahil sa araw na yon ay ipapakilala ni si Noah bilang anak ng Don at ang magiging CEO sa oras na baba na nga ng pwestong matanda. Habang si Bianca naman ay hindi maiwan-iwan ang banyo sa kanilang bahay sa araw na yon. Nay, masakit hong tiyan ko. Baka nasira to dahil sa kinaan kong panis na ulam kagabi. Namimilipit sa sakit ng wika ng dalaga sa kabilang silid. Napatawag siya sa kanyang ina dahil kakaibang pakiramdam niya sa oras na yon. Ayan kasi, Bianca. Tigilan mo ako sa kakuriputan mo at nagkakasakit ka na. Ato uminom ka at mag-absent sa trabaho mo. Walang nagawa si Bianca kundi ang mag-text sa kanyang head na hindi siya makakapasok sa araw na yon. Sayang, at ngayon pa naman ipapakilala si Sir Noah. Ay, pati ba naman tong TL namin ay head over heels sa Noahng yan? Hindi pa nga nila to nakikita eh. Naiiling na wika ni Bianca at naupo muli si Enidoro dahil sumakit na naman ang kanyang tiyan. Halos makatulog ng dalaga sa loob ng kanilang banyo at tanggap niya na mismo na hindi na siya makakapasok sa kumpanya ng araw na yon. Habang sa loob naman ng kumpanya, halos mamimilipit ang lahat ng kababaihan sa kilig nang makita si Noah. Pagpasok pa lamang ni Noah sa conference room ay nakita niya kaagad ang galak sa mukha ng mga tauhan ng kanyang ama. Isang ngiti lamang birge ni Noah sa kanyang salita nang makita nga may naglalabas ang cellphone at camera. No gadgets please, and no taking pictures. Simpleng wika ng binata na sinunod naman ng lahat. Narinig pa ni Noah ang bulong-bulungan ng kababaihan kung gaano raw siya kagwapo para sa mga to. Lihim namang napailing si Noah at nakikinig na sa kanyang ama na nagsalita bilang pag-welcome sa kanya sa kumpanya. Nagbigay rin si Noah ng konting mensahe para sa mga tauhan ng kanyang ama at agad din siyang umalis sa conference room matapos ang kanilang meeting. Kinabukasan ay maagang pumasok sa Bianca ng trabaho. Ngunit dahil sa traffic, ay late pa rin ang dalaga. Hello mga kakulay! May nangunguha po ng audio ngayon. Just to remind you, you're listening dito sa Kulay TV channel. Nagmamadali tuloy itong pumasok sa loob ng building at hindi na malaya ng bulto ng lalaki at nabundol to ni Bianca. Sorry, nagmamadali ako eh.
Sorry ulit, sorry. Ilang ulit na wika ni Bianca sa binatang si Noah. Papasok na sana siya ng elevator nang biglang tumikhim ang lalaki. Hindi mo ba ako nakita, miss? Ang lakit ang lawak ng daan, oh. Tapos dito ka pa dumaan kung saan ako nakatayo. Naiiritang tanong nito. Uminit naman ang ulo ni Bianca. Ang pinakaayaw niya ay ang pagalitan kahit nagsisorry na siya. Alam niya naman ang kanyang kamalian kaya humingi na agad siya ng pasensya. Ngunit nang marinig ang sinabi ng lalaki, ay mabilis siyang nagtaas ng tingin. Shucks, gwapo. Sigaw pa ng kanyang isipan nang magtagpo ang kanilang mga mata. May hitsura ang lahat ng naging ex ni Bianca, ngunit iba ang kapugian ng lalaking kanyang kaharap ngayon. May bagong hire ba si boss? Isang department kaya tong mokong na to? Saad pa ng kanyang isipan. Miss, bakit tulala ka nandyan? Bingi ka ba? At hindi narinig ang aking pinagsasabi rito? Bakit ba may tauhang bingi at hindi makakita ang kumpanyang to? Wika pa nito. Ngunit hindi nagpatinag si Bianca at agad nagtagpo ang kanyang kilay. Hoy, mister! Saan ka ba galing ha at hindi ka makantindi ng salitang sorry? Nag-sorry na nga ako, di ba? Ibig sabihin tanggap ko ng mali ako. Bakit ka pa nagagalit dyan? Nagulat naman ang ilang empleyado sa sagot ng dalaga. Pero wala nang pakialam si Bianca dahil nagiinit na ang kanyang ulo. Bakit parang ikaw pa ang galit, miss? Hindi naman lahat ng pagkakamali idadaan lamang sa simpleng sorry. Ano ka, siniswerte? Wika nito at hindi nagpatalo sa dalaga. Tumawa naman ng malakas si Bianca at lumapit ng husto sa lalaki. Kaya pala ha? Dahil late naman ako. Pwes, sasagutin ko yung lahat ng tanong mo. Oo, at swerte talaga ako sa kumpanyang to dahil mabait ang amo ko dito. Sige, ano bang gusto mong malaman ha? Hindi pa man nakakasagot si Noah, ay nilapitan na si Bianca ng kanilang head department. Bianca, ano ka ba? Gusto mo ba talagang masisante? Kung hindi umalis ka na sa harapan ni Sir ngayon din. Mahinang ngunit nang gigigil na wika nito. Siya kasi mami, hindi ko naman sinasadyang mabundol siya at hindi ko naman siya nadagadan. Tapos nagagalit pa. Late na nga ako eh. Baka makita pa ako ng boss natin matanggal pa ako. Inis na wika ni Bianca at pinandilatan pa ng mata si Noah. Umiling naman si Noah at napasingap naman ng mga empleyado. Well, for your information, miss, whoever you are, hanggang ngayon na lang ang trabaho mo rito. You're fired. Wika ni Noah na nagpalaki ng mata ni Bianca. At bakit? Sino ka ba para sabihin at utusan ako ng ganyan? Hello? Matagal na ako rito, no? At ngayon lamang ako na late at nagkaroon ng kasagutan dito. Hindi. Hindi ako papayag lalo na't sinabi lamang to ng isang tulad mo. Nagulat si Noah sa katapangan ng babaeng pinapakita nito sa kanya. Nais siyang ngumiti dahil imbis na magalit siya sa babae, ay nakaramdam pa siya ng amusement pagdating dito. I see. So hindi ka nakasali sa meeting kahapon. Kaya ka galit na galit dyan sa akin. Huminga ng malalim si Noah at tumingin sa katabi nitong babae. Pwede mo ba akong ipakilala sa kasamahan mo, miss? Mukhang hindi pa niya kasi ako kilala eh. Okay po, Sir Noah. Bianca, si Sir Noah nga pala, anak ng amo natin. Pinakilalan siya kahapon ni Sir at siya nang magiging CEO natin dito. Halos hindi makatingin na wika ng babae. Doon na naintindihan ni Bianca ang lahat. Nakita niya ang takot sa mukha ng kanyang kasamahan at seryosong mukha ng kaharap. Oh no! Ano tong pinasukan ko? Diyos ko lupa, kainin mo na ako. Sa isip ni Bianca. Imbis na umalis, ay mabilis siyang lumuhod sa harap ni Noah. I'm sorry sir, hindi ko po alam na. Sorry po talaga. Stress lang po ako dahil first time kong malate at absent po ako kahapon. Go to my office now. Kayong lahat? Ano pang tinitingin-tingin niyo rito? Magtrabaho na kayo. Seryosong wika ni Noah. Huminga ng malalim ang binata. Kalmado siyang lalaki ngunit nawala na siya sa postura dahil kay Bianca. Nagsimula ng maglakad ang lalaki
at bagsak naman ang balikat ni Bianca na sumunod sa anak ng kanilang amo. Nabundol pa niyang muli ang likuran nito dahil bigla tong tumigil sa paglalakad. Kausap nito ang ama sa cellphone at tumingin sa kanya pagkatapos. Mauna ka sa office at mag-usap tayo doon. Malamig na wika ni Noah at pumasok na ng loob ng opisina ng kanyang ama. Nanginginig pang sinunod ni Bianca ang utos ni Noah at pumasok na nga sa loob ng opisina ng anak ng kanyang amo. Habang si Noah naman ay agad umupo sa harap ng kanyang ama. As I've said doon sa airport, anak, may proposal ako sa iyo, di ba? Ngiting wika ng Don. Oh, spill it, Dad. Marami pa ho akong trabaho. Walang ganang wika naman ni Noah. Pangiti-ngiti naman ang Don at agad nilapag ang isang bond paper na puno ng mga pangalan. Nagtaka naman si Noah pero binasa pa rin yun. Listahan niya ng mga elite family. At sa baba niyan ay ang pangalan ng anak nila. Single ladies. Gusto kong i-date mo ang lahat ng yan and choose one who you want to marry. Laglag ang panga ni Noah at hindi makapaniwalang tiningnan ng ama. Seriously, Dad? You're planning an arranged marriage here without my permission? No, son. Of course I'm not. Ikaw pa rin ang pipili ng mapapangasawa mo. But of course, galing sa mayamang pamilya. Win-win situations. Magkakaroon ka ng asawa, magkakaroon ako ng apo, at malaking may tutulong nila sa ating kumpanya. You can do this to me, Dad. Alam mong wala pa sa isip kong pag-asawa. At alam nating mahaba pa ang buhay mo. Kaya okay lang kung matagal pa ka ng bigyan ng apo. Hindi mo yan magagawa sa akin, Noah. Matanda na ako, kaya nga ako magre-retiro. Kailangan ko ng apo upang may kalaro naman ako sa bahay. Umiling agad ang binata sa katumayo. This is useless, Dad. Balik na ako sa opisina ko. Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka. Yung importanteng rason lamang sana. Hindi na hinintay ni Noah ang sumagot ang ama at agad nang lumabas ang opisina nito. What is he thinking? Ang ganun lang kadali maghanap ng mapapangasawa? Sa isip ni Noah at pumasok na nga sa loob ng kanyang opisina. Nakita ni Noah ang babaeng nakabanggaan niya sa daan kanina na nakaupo na tila nagdarasal. Hindi alam ni Noah kung bakit siya napangiti dito. Sorry for making you wait. Pormal niyang wika. Mabilis namang tumayo ang babae at agad lumapit sa binata. Sir, sorry po. Sorry po talaga. Hindi ko po agad kita nakilala kanina. Mali po yung ginawa ko, oo. Pero frustrated lang po ako kaya ako yun nasabi. Kasi nga, late na po ako. Paulit-ulit na lang sinasabi mo, miss. Wala ka na bang ibang sasabihin, ha? Sorry po talaga, Sir Noah. Hindi ko talaga alam. Akala ko po kasi bagong hired kayo rito. Mabait naman ako, sir. Pero naunahan lang po talaga ako ng inis kanina kaya napagkaasan ko kayo ng boses. I see. Anong pangalan mo? Bianca ho. Hindi naman sumagot si Noah at pinakiramdaman ng babae. Bakit di na lang tong asawahin ko? Pero nais ng dad na babaeng galing sa mayamang angkan. Time-consuming masyado kapag nakipag-date pa ako. Sa isip niya, nagulat si Noah dahil biglang umatras ang babae at parang tinakpan ng parte ng katawan nito. Sorry sir, pero hindi ko po ibabayad ang katawan ko. Kung gusto niyo na mag-resign ako ngayon din ay gagawin ko po. Pero hindi ko ipagkakalob ang sarili ko sa inyo. Dahil pare lamang to sa magiging asawa ko. What? Pinagsasabi mo, miss? Are you out of your mind? Alam ko na po ang ganyang tingin, Sir Noah. Oo, at gwapo kayo. Pero hindi ako papatot sa amo ko. At higit sa lahat, importante po sa akin ang dignidad. Tulala lamang ang binata. Hindi niya alam kung bakit nauubusan siya ng sasabihin kapag kaharap ang babaeng to. Calm down, miss. Wala sa isip ko yung mga iniisip mo. Sit down. Agad naman yung sinunod ni Bianca. What is your full name again? At ilang taon ka na dito sa kumpanya ng dad ko? Ako po si Bianca. At 3 taon pa lang po ako rito. So, kilala mo na pala lahat ng dito. Especially my dad. Opo, sir. Ikaw lang pong hindi ko nakilala kanina. Sorry po talaga.
tatanggapin ko ang sorry mo sa isang kondisyon. Napasinghap naman ng dalaga. Pinakaayaw niya sa lahat ay ang magkaroon ng kondisyon bago patawarin. Ano ho yun, sir? Kararating ko lang from States. And my dad is stressing me out. Nais niyang makipag-date ako ng mamayayamang babae and marry one of them. Pero wala akong oras sa gusto niya. Ano pong kinalaman ko dyan, Sir Noah? Yung sorry ko nilang pong tanggapin ninyo at wala pa akong alam sa plano ng amo ko. Marry me, Bianca. Para matapos ng kalokohan ni Dad. All he wants is a grandchild. Agad tumayo ang dalaga at hindi makapaniwala kay Noah na para bang nahihibang lang ang binata habang kausap siya. Sobra naman po yata ang kondisyon niyo, sir. Hindi mo nga ako tinatanong kung may boyfriend ba ako, wala eh. I can see na parang wala naman, Miss Bianca. Ayoko na maghanap ng ibang mapapangasawa. Pagkatapos nating magpakasal at mabigyan ng apo ang papa ko, ay ako nang bahala sa annulment. Dahil maghihiwalay din tayo agad. Lahat, gastos ko. Pero ayoko po. Wala kang ibang choice. Dahil pwede kitang tanggalin sa trabaho mo ngayon. At sisiguraduhin kong wala ka nang makahanap na trabaho. Kaya kung ako sa'yo, pumayag ka na sa offer ko. I'll forgive you. Hindi ka pa matatanggal sa kumpanya. It's a win-win situation, miss. Hindi makapaniwalang tumitig si Bianca sa anak ng kanyang amo. Pero makikita niya rito ang kaseryosohan, kaya alam niyang totoo ang sinabi nito. Sorry sir, pero di bali na ako kung hindi niyo ako patawarin. Ang kasalanan ko lang naman sa'yo ay nabunggo kita at nagalit sa'yo. Pero mukhang hindi naman yata makatarungan na takutin niyo ako at bigyan ng ganyang kondisyon. Ayoko po. Di bali nang magsimula muli ako sa putikan. Okay. I'll give you 10 million pesos. Pati na bahat lupa para sa mga magulang mo. Plus, 2 sasakyan para sa'yo at sa magulang mo. Think about it. Laglagang panga ni Bianca na tumingin kay Noah. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig na para bang nananaginip lamang siya sa harap ng binata. Dahan-dahan ang pinalo ang kanyang muka at nagulat pa siya nang makaramdam ng sakit. Ibig sabihin, totoo ang kanyang narinig at hindi pa naginip. May I know your name, sir? Ay, hindi. Alam ko na pala. Noah, sir, right? Can I call you Noah po? Para naman hindi ako mahirapan kapag kasal na tayo. Wala sa sariling wika ni Bianca. Para siyang mahihilo sa offer na yun ng binata. My goodness, hindi ko makukuha agad ang lahat ng offer niya kahit magtrabaho ako na magtrabaho rito. Sa isip ni Bianca. Unti-unting napangiti si Noah at hindi makapaniwala na napapayag niya agad ang babae. Bakit tila kay bilis mo namang pumayag, Miss Bianca? Akala ko ba kanina, ayaw mo talaga? Kasi sir, masyado hong magandang offer ninyo. Lumaki po ako sa hirap, kaya malaking tulong po sa amin ang offer ninyo. Alam kong maiaahon ko po sa hirap ang mga magulang ko at mapagtatapos ko po ng pag-aaral ang mga kapatid ko. So, it's a yes then. Kapag successful ang plano natin, ay bibigyan pa kita ng pangkabuhayan para hindi ka na magtrabaho kapag hiwalay na tayong dalawa, Bianca. Dagdag pa ni Noah na lalong nagpalaki ng mata ng dalaga. Deal! Kailangan ko ng assurance sa ibibigay mo ang lahat ng yun, Sir Noah. Mahirap na, no? Alam ko namang iba ka sa mga nakilala kong lalaki pero mas mabuti pa rin yung mas maging maingat ako sa naging desisyon ko. Sure, gagawa ako ng kasulatan. Hindi naman ako scammer at may isang salita ako. Come back tomorrow upang pirmahan ng kontrata. Then, we'll fly to Vegas para dun magpakasal. Mas mabilis ang paghihiwalay natin in the future kapag dun tayo kakasal. Sige na, pwede ka nang magtrabaho. Nasa labas na ng opisina si Bianca pero tingin niya ay nasa ulap pa siya naglalakad. Hindi niya lubos akalain na magbabagong takbo ng buhay niya pagdating ng anak ng kanilang amo. Hanggang sa mag-uwian na tulala pa rin si Bianca na para bang nakalutang pa rin sa ulap. Habang si Noah naman ay agad kinausap ang kaning ama. Nakita niyang malungkot ang matanda at alam niya kung bakit. Huwag ka nang malungkot dyan, Dad, at mabibigyan na huro kita ng apo. Agad namang tumayo ang matanda at nanlaki pang mga mata nito. Talaga, anak? Pero paano? Di ba wala ka namang girlfriend?
At wala ka pang sinusunod sa listahan ko na i-date mo. Huwag na ho kayong mag-alala dyan. At ako na hong bahala. Take care of your health at huwag ka nang malungkot. Huwag lang kayong mapili kung mayaman ba o average lang ang asawa ko ha. Wala akong oras sa date-date na yan. Lalo na't sobrang daming babaeng nasa listahan mo. Pangako anak, kahit pa mahirap ang pakakasalan mo, ay okay lang. Kailan ko siya makikilala? You know her maybe, Dad. You know her very well. Nakita ko sa information niyang magaling mo siyang employee. Employee? Talaga? Empleyado ko palang napili mo? Anak, pwede bang akong pipili kung sino sa kanila? Huminga ng malalim si Noah at planong lalabas na at bumalik na sa kanyang opisina. Dad, hindi pwede. Bukas mismo ay makikilala mo na siya. O teka anak, maganda ba siya? Para naman maganda o gwapong apo. Hindi na nga natapos ang doon ang balak nitong sabihin dahil sinara na siya ng pinto ng anak. Napangiti na lamang ang Don at napapakantampa sa tuwa. Ay, sabi ko na nga ba't hindi mo ako matitis, Noah? Apo, andito lang lolo. Hihintayin ko kayo. Iiling-iling na kinuha ni Noah ang kanyang laptop at sinimulan ng gawin ng kontrata para sa dalaga. Hindi niya alam na mas lalo pa siyang magkakaproblema pag uwi niya sa Pinas. Buong akala niya ay ang kumpanya lamang ng kanyang amang iisipin niya. Ngunit nagkamali siya dahil nadagdagan pa pala ang kanyang problema. Ngunit inisip na lamang Noah magpapakasal siya para matuwa ang kanyang tumatandang ama. Ayaw niya namang maging malungkot dahil sila na lamang dalawang naiwan sa mundo. Kaya kahit ayaw ng mag-asawa ay gagawin niya pa rin upang hindi magtampo sa kanyang Don. Kinabukasan ay agad pinatawag ng binata si Bianca. Kinabahan naman si Bianca pero pilit niyang tinatatagan ng sarili alang-alang sa kanyang pamilya. Agad nang tagpo ang kilay ni Noah nang makitang babae. Kitang-kita kasi niya ang maitim nitong eyebags at stress na stress ang mukha nito. Hindi ka ba nakatulog kagabi? Parang lakit itim ng eyebags mo at hindi ka naka-makeup. Sorry po sir. Akala ko kasi panaginip lamang lahat kahapon. Ayun tuloy, di ako makatulog. At hindi na ako nag-makeup dahil malate na po ako . Sit down. Huwag mo munang isipin masyadong lahat. Here, basahin mo. At pirmahan. Nang ma-schedule na natin ang ating biyahe papunta sa ibang bansa. Hindi na lamang nagsalita si Bianca at walang pagdadalong isip na pinirmahan ng kontrata. Hindi mo to binasa, Miss Bianca? Okay lang po. Sabi mo kahapon hindi ka naman scammer. Okay. I will transfer your 10 million in your bank account now. At saka ng bahay at lupa pag uwi natin. But before that, ipapakilala muna kita kay Dad. At excited siyang makilala ka. Po? Alam na po ito ng daddy mo? And he's waiting. Kaya tara na. Hindi niyo ba ako tatanungin kung handa ba akong humarap sa kanya? Kasi sa tingin ko, hindi pa ho ako handa . Nahihiya po ako, Sir Noah. Lalo na ngayong stress po ako. I don't have any choice either, Bianca. Kaya tara na. Harapin na natin si Dad. Tumayo na ang binata at nakipagkamay kay Bianca. Para namang nanlamig si Bianca dahil para lang trabaho ko makipag-usap sa kanyang magiging asawa niya. Pagkatapos siyang kamayan ay nauna na nga tong lumabas ng opisina kaya agad siyang naglagay ng konting kolorete sa mukha upang maging tao rin naman siyang humarap sa kanyang amo. Panalangin na lamang niya ay sana'y matanggap siya agad ang Don dahil tiyak niyang magiging malaking problema to sa pag-asenso ng buhay niya sa oras na hindi siya matanggap ng matanda. Ilang sandali pa ay sumunod na rin si Bianca kay Noah at nang pumasok siya ng opisina ng Don ay doon na kumabog ng husto ang kanyang puso. Nakaupo lamang dalawang lalaki na tila siya na lamang hinihintay ng mga to. Nang lumingon sa kanyang Don ay biglang napatigil si Bianca sa paglalakad dahil biglang tumayo ang Don sa pagkakaupo nito. Ikaw? Ikaw na nga bang napili ang anak kong pakasalan, iha? Good morning po, sir. Ako nga po. Aba, magaling mamiling anak ko Ikaw ang iniisip ko kahapon pa, iha. Sinabi kasi na tong anak ko na isang empleyado ko rito ang balak ng pakasalan. Alam ko, iha, na hindi niyo mahal ang isa't isa.
Pero malakas ang kutob kong matutulad din kayo sa amin ng misis ko. Mahuhulog din ang loob niyo sa isa't isa pagdating ng panahon. Talaga po, sir? Tanggap niyo po na akong pakakasalan ng anak ninyo? Wala ho tong problema sa inyo? Aba syempre wala iha. Ikaw ang pinakamaganda at pinakamagaling sa lahat ng empleyado ko rito. Tiyak na matutulungan mong anak ko sa kumpanya ko sa oras na maging isang pamilya na tayo. Kaya lang kami mamanhikan sa inyo. Nako, okay na po, sir. Sinawa na pong bahala sa pamilya ko. Mabuti. Sabihin niyo sa akin kung may kailangan kayo ha. Tumango lamang si Bianca at tumayo naman agad si Noah. We must prepare na, Dad. Alis kami ni Bianca at pupunta kami ng ibang bansa. Doon namin nais magpakasal. Ay, bakit naman anak? Dito na lamang sa atin para naman makadalo ako. Alam mo namang matanda na tong ama mo at hindi sanay sa malalayong biyahe. I'll marry her again soon. At dito na po sa Pinas para makapunta rin po ang pamilya niya. For now, ay ang unang plano ko. Yun muna ang masusunod. Wala nang magawa ang Don nang lumabas ng dalawa at iasa na lamang kay Noah ang lahat ng plano. Ang importante lamang sa kanya ay ang magkaroon ng asawang kanyang anak at magkaroon siya ng apo sa lalong madaling panahon. Habang si Bianca naman ay agad nakahinga ng malalim pagkalabas pa lamang nila ng opisina. Muntik pa siyang mabundol muli sa likuran ni Noah dahil bigla na naman tong tumigil. May kailangan ka, sir? Kailangan nating pumunta sa mga magulang mo. At ipapaalam kita. Hindi naman yata pwedeng hindi nila alam ang plano natin, di ba? Pero sir, tiyak hindi papayag si nanay at tatay sa oras na malaman nilang maghihiwalay din po tayo agad. Let me do the talking. Titiyakin kong papayagan na tayo sa kasal na plano ko. Mas lalo pang nadagdagan ng kaba sa puso ni Bianca, ngunit agad siyang pumayag sa nais ng binata. Fine. Pinirmahan ko na din naman ang kontrata niyo, sir, kaya okay. Tara na po sa bahay. Good. And please, huwag mo na akong tawagin sir magmula ngayon. Dahil magiging asawa mo naman ako soon. Call me Noah instead. Tumango na lamang si Bianca at hindi na nagsalita pa. Ilang sandali pa sabay silang bumaba ng building at diretso lamang tingin ng dalawa kahit maraming matang nakatingin sa kanila. Pagdating ng bahay, ay napatulala pa si Noah dahil para sa kanya, maliit lamang ang bahay ng kanyang magiging asawa. Ilang kwartong meron kayo? At sobrang liit nitong bahay niyo, Bianca. 3 silid lang po yan. Pasensya ka na kung ganyan ang kalaking bahay namin ha. Kaya nga ako pumayag agad sa offer niyo dahil pamilya ko po ang dahilan. Nais ko silang iahon sa hirap sa lalong madaling panahon. Parang hinaplos ang puso ni Noah at nakaramdam ng awa sa dalaga. Hindi na lamang siya nagsalitang muli at hinawakan ang kamay ni Bianca. Let's go inside. Huwag na muna nating isipin ang bahay mo. Dahil pag uwi natin galing ibang bansa, ay hindi na sila titira dito. Salamat, Noah. Hindi ko alam kung problema bang pagdating mo sa akin o blessing Pero isa lang alam ko. Alam kong mababago ang buhay ng pamilya ko sa oras na makuha ko ng perang ibibigay ko sa akin. Agad pumasok ang dalawa sa bahay ni Bianca at nagulat pang mag-asawa sa kanilang bisita. Hindi alam ni Bianca kung paano sisimulan ang kanilang pag-uusap kaya si Noah agad ang nagsalita. Nandito po ako para pakasalan ng anak ninyo, Nay, Tay. Direktang wika nito. Muli ay naggulat ang dalawang matanda at muntik pang mahulog sa upuan ng tatay ni Bianca. Magsasalita na sanang matandang lalaki, ngunit agad lumapit si Bianca rito. Tay, huwag po kayong magalit kung nilihim ko po sa inyong tungo kay Noah. Matagal ko na po siyang nobyo at magkasama po kami sa trabaho. Pagsisinungaling pa ng dalaga at agad namang tumikhim si Noah. Huwag ho kayong mag-alala, Nay, Tay. Hindi ho namin kayo pababayaan ni Bianca. 2 na po kami mag-aalaga sa inyo at tutulong rin ho ako para makatapos ang iba pang kapatid ng magiging asawa ko. Hindi ko kayo pababayaan lahat. Pumayag na po kayo, Nay, Tay. Importante po to sa akin tulad ng pagiging importante niyong lahat sa akin. Halos hindi na makapagsalita ang mag-asawa at hinayaan nila lamang sila sa kanilang desisyon. Nag-usap na lamang sila tungkol sa kasal
at sa kanilang plano tulad ng nasabi nila sa doon. Mabilis lumipas ang araw at nasa loob na ng private airplane si Noah at Bianca. Walang nakakaalam sa kanilang kasalan para na lamang sa kanilang pamilya. Saka na natin ipapaalam sa kumpanya na kasal na tayo pag uwi natin galing Las Vegas. Saad ni Noah at natulog na lamang buong biyahe. Mabilis ang naging pangyayari. Nalaman na lamang ni Bianca na kasal na siya sa lalaking magiging CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Pauwi na sila Noah nang may pinakita to sa kanya sa loob pa lamang ng eroplano. This is the house that I'm going to give you and to your family, Bianca. At nandyan na rin ang pangkabuhayan para masimulan na ang parents mo. At nasa bank account mo na ang perang pinangako ko. Wow! Ang ganda naman yun, Noah. Kailan mo pa yan binili? Hindi ba yan makaka-apekto sa pera mo? No. Money is not a problem with me. Ang pagpapakasal sa akin ay isang malaking utang na loob. You know, I'm a busy person, Bianca. At wala akong oras para maghanap ng mapapangasawa. Tsaka ikaw ang dahilan kung bakit magiging masaya ang daddy ko. Lalo na kapag nabigyan na natin siya ng apo. Biglang napalunok si Bianca ng sariling laway nang maalala ang tungkol sa apo. Hindi niya alam kung kailan may mangyayari sa kanila ng kanyang asawa sa papel dahil hindi pa naman siya ginalaw nito. Wala ka bang naging girlfriend dati, Noah? Bigla namang sumeryoso si Noah. Nasa kontrata natin ang salitang privacy. Don't ask any personal about me. Dapat kasi nagbasa ka muna eh. Napasinghap naman si Bianca. Hindi niya alam kung bakit nasasaktan siya sa biglaang panlalamig ng asawa. Oh God, baka pagsisisihan ko tong pagpapakasal sa anak ng amo ko. Sa isip-isip niya. Paglapag ng eroplanong sinakyan ng dalawa, ay agad umuwi si Bianca sa bahay ng kanyang magulang. Naghihintay na ang kanyang pamilya sa labas ng kanilang bahay, bit-bit ang isang papel. Anak, anong ginawa mo't may dumating dito na isang lalaki? At ano tong sinabi nilang bahay at lupa na galing sa'yo para sa amin? Nay, pwede ho bang pumasok muna tayo sa loob? Pagod ho ako sa biyahe eh. Okay anak, tara sa loob. Pagpasok ng pamilya sa loob, ay agad pinalibutan si Bianca. Wala nang magawa si Bianca kundi sabihin sa mga to ang totoong nangyari. Nay, Tay, pinakasalan kong anak ng aking amo na magiging CEO namin maybe this week. Bigla nilang napaupo ang ginang dahil nawalan to ng balanse sa pagtayo at agad naman tong dinaluhan ng lahat. Akala ba namin anak ay nobyo mo siya at matagal mo siyang kasama sa trabaho mo? Okay lang kayo, Nay? May nararamdaman ho ba kayo? Ay, okay lang ako. Ang tanong kong sagutin mo. Nagpakasal ka sa lalaking anak ng amo mo? Anak naman, hindi ka ba nag-iisip? Mayamang pamilyang pinasukan mo. Bakit ka nagsisinungaling sa amin? Nay, sorry po. Alam ko po. Kaso maganda hong offer niya eh. Pakakasalan ko lang siya at bigyan ng apong ama niya. And that's it. Maghihiwalay din po kami agad. At anong offer ito ha? Itong bahay at lupa? Pwede ko namang bumili nito ah. Nay, alam niyo naman po na yung sahod ko'y kasya lamang sa pang-araw-araw natin eh. Kaya ko pong bumili ng bahay at lupa, pero kailangan ko pang mangutang. Pero bumili? Imposible ho yan dahil marami pa ho tayong utang na kailangang bayaran eh. At isa pa ho, hindi lang bahay at lupang makukuha ko. Ngayong kasal na kaming dalawa ni Noah. May 10 million na ho ako sa bangko. May parating pa na dalawang sasakyan para sa atin. Hindi lang ang ina ni Bianca ang nawalang lakas ng katawan dahil sabay-sabayng napaupo ang kanyang mga kapatid at laglagang pa nga na nakatingin sa kanya. I'm serious guys. Alam niyo naman na lahat gagawin ko para maiahon ko kayo sa hirap. Don't worry about me. Kaya kong sarili ko. Wika ni Bianca sa mga to. Napaiyak naman ang ina ni Bianca at agad yumakap sa kanya. Anak, hindi mo naman to kailangang gawin. Ang sa amin lang baka pangit ang ugaling meron ng asawa mong yan. Hindi natin siya kilala ng lubusan, Bianca. Pag ho kayong mag-alala na ang importante ay wala na ho tayong magiging utang. May bahay at lupa pa tayo, may sasakyan at makakapagsimula na rin po tayo ng negosyo.
Tumango nilang ang pamilya ni Bianca, saka siya niyakap ng mahigpit ng mga to. Mag-impake na ho kayo agad, dahil iiwan na ho natin ang bahay na to. Hindi rin naman natin pag-aaring lupain rito kaya konting gamit nyo lang ang dadalhin nyo, dahil ibibili ko na lamang kanyang mga gamit doon sa bagong bahay ninyo. Bibisita ka ba sa amin, anak? Oo naman hindi ko kayo pababayaan tulad lang pinakakako ni Noah sa inyo. Maya-maya lamang ay dumating na ang lahat ng pangako ni Noah. Sumakay na rin si Bianca sa loob ng sasakyan dahil sa mansyon na ni Noah siya titira. Excited namang nag-abang ang Don sa labas ng mansyon kasama si Noah. Dad, calm down. Baka atakihin ka sa puso dyan dahil sa excitement. Kalmadong wika ni Noah. Ano ka ba naman, anak? Excited lang ako makita si Bianca. Kailan niyo ba ako bibigyan ng apo? Gusto ko sana sa lalong madaling panahon at gusto ko 8. Hindi na nga natapos ang Don ang sasabihin dahil dumating ng sasakyan ni Bianca. Ay, you're talking nonsense again, Dad. Andito ng asawa ko, Dad. Please, umayos kayo. Huwag kang isip bata, pwede? Tumango na lang ang matanda, ngunit di mawalang excitement sa mga mata nito. Habang si Bianca naman ay kinabahan nang makarating na nga ng mansyon ng asawa. Nakita niyang nasa labas ng mansyon ng Don pati na si Noah. Dahan-dahan siyang lumabas ng sasakyan at nakita niya kung paano lumaki ang mata ng Don. Welcome home, Iha. Masaya akong malaman na pinakasalan ka na ng anak ko. I'm so really happy. Kailan niyo ba ako bibigyan ng apo? Nahihiya naman si Bianca, pero sinenyasan na lamang siya ni Noah wag tong intindihin. Thank you po sa pag-welcome sa akin, sir. Akong bata ka. Huwag ka nang mag-sir sa akin. Talaan ako yung asawa mo. Daddy na lang, okay? Daddy itawag mo sa akin. Halika, pasok ka. Iwan mo yung gamit mo dyan sa labas. At si Noah nang bahala riyan. Napailing na lamang si Noah at kinuha na lamang ang gamit ng kanyang asawa. Dahil naon na nasa loob ang dalawa. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Noah nga masaya ang kanyang ama at malawak ang ngiti nito sa labi. Napangiti naman si Noah dahil alam niyang tama ang kanyang naging desisyon. Gabi na nang lubayan sila ng Don at doon pa nakahinga ng maluwag si Bianca. Natatawa naman ng mahina si Noah at agad tumingin si Bianca sa kanya. Sobrang saya mo naman yata, Noah. At ngayon lamang kita nakitang tumawa ng ganyan. Well, I'm happy. Dahil kitang-kita kong tuwa sa mga mata ni Dad. And I'm thankful about that. You made my dad happy. Nako, huwag ka nilang magpasalamat, Noah. Dahil alam mo namang sa papel lamang tong relasyon nating dalawa Ako dapat ang mag-thank you. At sobrang daming bagay binigay mo sa akin at sa pamilya ko. Pero nais ko lamang magtanong. Kailan tayo gagawa ng magiging apo ng daddy mo? Agad na bilaukan ng sariling laway si Noah at inubo ng husto sa harap ng kanyang asawa. Be careful what you ask for, wife. Kakauwi lamang natin galing ibang bansa. Napatulala naman si Bianca sa tinawag sa kanya ng kanyang asawa. Tila may humaplos sa kanyang puso at nakaramdam ng pag-iinit sa kanyang katawan. Hindi niya mapigilan ang kanyang sariling ngumiti sa harap mismo ni Noah. Oh, anong ngingiti-ngiti mo dyan, wife? Hindi ka na ba talaga makapaghintay? Pwede naman natin gawin ngayong gabi if you like. Oy, hindi Natutuwa lamang ko sa pagtawag mo sa akin ng asawa. Ito naman, masyadong assuming. Bakit? May mali ba? Asawa naman talaga kita. Ay sabihin nating asawa lamang kita sa papel. Ay totoo pa rin ang ating pinamahan sa Vegas. Now come here. Saan? Dito, sa tabi ko. Napasinghap na lamang si Bianca nang bigla siyang hawakan ni Noah sa kanyang pusuhan at napaupo siya sa ibabaw nito. Nahihiya pa si Bianca kahit nasa loob na nga sila ng silid ni Noah. Habang si Noah naman ay napapikit na lamang habang nakasandal sa balikat ng kanyang asawa sa papel. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili ngunit nais siyang makasama at makapiling si Bianca ng gabing yun. Dahan-dahang inaplos ang likuran ni Bianca at naramdaman niya naman ang pag-upo ng matuwid ni Bianca. Tell me if you want me to stop, wife. Napalunok na lamang si Bianca at naisip niya nga baka yun na nga ang oras para gawin nila ang magiging apo ang Don.
Dahan-dahang tumingin si Bianca kay Noah at agad nagtagpo ang kanilang mga mata. Ito na bang oras para gawin yung plano, Noah? Maybe yes, maybe no, wife. Depende sa gusto mo. Ngayon na lang siguro at mukhang ready na tayong pareho. Unti-unting sumilay ang ngiti sa labi ni Noah at dahan-dahang lumapit sa mukha ng kanyang asawa hanggang sa maglapat ang kanilang labi. Kusang napapikit ang mga mata ni Noah at napakapit naman si Bianca sa leeg nito. Para kay Bianca, iyon ang pinakamatamis na halik na kanyang naranasan sa buong buhay niya. Habang si Noah naman ay lalo pang nag-iinit ang buong katawan nang haplosin ni Bianca niyang buhok sa ulo. Mas pinalalim tuloy ni Noah ang kanyang halikan hanggang sa bumaba siya sa leeg at sa isang galaw lamang tumambad na sa kanyang harapan ang kokomelo ni Bianca. Agad na pasingap si Bianca at napatigil ang kanyang asawa. Natigilan lamang sila ng ilang sandali hanggang sa humalik muli si Noah sa kanya. Tuluyan ang bumigay ang puso ni Bianca at pakiramdam niya ay hindi lamang dahil sa kasunduan nila sa papel kaya niya ibinigay ang sarili kay Noah, kundi dahil may nararamdaman na siya sa kanyang asawa. Napakapit na lamang siya kay Noah nang sinimula na nga nitong paglaruan ng kanyang dalawang mansanas hanggang sa tuloy na siyang nagpaubaya rito. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng saya si Bianca kahit pa nasasaktan siya sa unang gabi nila. Umabot pa ng 1 linggo ang pamamalagi niya sa kanilang kwarto dahil nilagnat siya sa unang gabing may nangyari sa kanila. Natatawa na lamang si Noah, ngunit hindi naman niya pinabayaan ang kanyang asawa at inalagaan to ng gusto. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan at bumalik na nga sa trabaho si Noah at Bianca. Opisyal lang ipinakilala si Noah bilang bagong CEO ng kumpanya. At pinakilala rin ang doon si Bianca bilang asawa ni Noah. Lahat ay nagulat. Hindi sila makapaniwala na si Bianca palang magiging asawa ng gwapong CEO. Halos natutuwa naman ang lahat dahil kilala na nila si Bianca at alam nilang mabait ang bae at magaling din tong makisama kahit pa may ugaling mahiyain. Nakatanggap tuloy ng papuri si Bianca galing sa kanyang mga kasamahan at binibiro pa siya ng mga to kung masarap ba ang kanilang bagong CEO. Naiiling na lamang si Bianca at hindi na sinakyan pa ang biro ng mga kasamahan dahil alam niya namang masarap talaga ang kanyang asawa. Naging mas magandang takbo ng buhay ni Bianca simula nang maging asawa niya si Noah. Naging maganda at maganda ng takbo ng kumpanya ni Noah dahil magaling at nakakatulong si Bianca sa kanya. Hanggang sa isang araw, may bumisita kay Noah sa opisina nito. Sakto namang nandun si Bianca at sabay silang kakain ng kanyang asawa sa oras na yun. Napatigil tuloy ang dalawa nang pumasok ang isang maganda, maputi at matangkad na babae. Maricar, what are you doing here? Akala ko'y nasa States ka. Takang tanong ni Noah. Ano ka ba, Noah? I'm here kasi alam kong kailangan mo ako. And besides, I need you too. Bigla namang nag-init ang ulo ni Bianca. Hindi niya alam pero ibang nararamdaman niya sa babaeng kaharap na tila ba hindi siya nakikita. Noah, hindi ba ako nakikita ng babaeng yan dito? Sino ba yan, ha? Inis yung bulong sa kanyang asawa at napailing naman to. Look, I'm married now and you can go. Dahil hindi naman kita kinontak at wala akong kailangan sa'yo. My goodness, Noah. You've changed a lot. Tsaka hello, sinong binibiro mo dito? Hindi ako maniniwalang kasal ka na. It's because kararating ko lang. Ako lamang babaeng nais mong pakasalan, right? Agad na pamaang si Bianca habang si Noah naman ay biglang namutla. Hindi makatingin ng lalaki kay Bianca, kaya agad nanliit ang mga mata nito sa kanyang asawa. Please, Maricar, umalis ka na. Totoong sinabi ko at ayoko mag-away kami ng aking asawa. Marami pang sinabi ang babae, kaya hindi na napigilan ni Bianca ang sarili at nagsalita na nga siya. Narinig mong asawa ko, miss. Get out and leave us alone. Kalmado ngunit may dieng wika ni Bianca. Oh my! So you're the wife. Oh, sorry. But I'm the best friend with benefits ng asawa mo. Ibig sabihin, mas lamang ako sa'yo.
Hindi na nga natapos ang babae ang sasabihin na naglanding na sa mukha nito ang palad ni Bianca. Isang salita mo pa at lalabas ka talaga ritong parang kulay kamatis ang mukha. Nagtitimpi lamang ako sa babae ka, kaya huwag mo kong hamunin. Ngayon, susundin mo ang sinasabi ng asawa ko o ako mismong sisipa sa'yo palabas ng building? Mamili ka. Nova, hahayaan mo lang ba kung saktan ng babaeng yan? Baliw yata yung asawa mo at sinasaktan ako. I told you already. Kaya kung ako sa'yo, alis na ako para wala ng gulo. Hindi makapaniwalang babae sa sinabi ni Noah, kaya nagtatakbo tong umiiyak palabas ng opisina. Tulala lamang si Noah ang nakatingin kay Bianca, habang si Bianca naman ay napangiwi dahil sa sakit ng kanyang palad. Masyado ko yatang ginalingan ng pagising ng babaeng yun. Oops, sorry for hurting her ha. Bakit nga ba hindi nilang siyang pinakasalan mo, Uwi ka ni Bianca at hindi maipagkakailangan nagsiselos siya sa babae. I don't know either. Bakit nga ba hindi siya? I've known her for almost 7 years. Yes, it's true. Na she's my best friend. Best buddy too. May pangangailangan din kaming mga lalaki, okay? You don't need her anymore. May asawa ka na at handa akong gampanin ang lahat ng pangangailangan mo. Hanggang kailan mo gusto. Ayoko nang makitang mukha ng babaeng yun dito ha. At huwag kang makipagkita sa babaeng yun. Kundi, tapos na tayo. Nagkakaintindihan ba tayo, hubby? Ngiting wika ni Bianca, ngunit maririnig sa tono nito ang kaseryosohan niya. Nakita ni Bianca ang ngiti sa labi ni Noah at nais tuloy niyang bawiin ang kanyang sinabi dahil iniisip niyang baka malaman ni Noah ang nagsiselos siya. Ngunit bago pa niyang bawi ang kanyang sinabi ay nasa harap niya ng asawa. Nagulat naman si Bianca sa biglang paglapit ni Noah. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso na sobrang lapit na ng kanyang asawa sa kanya. Talaga lang, Tamang-tama. At ilang gabi na rin ako nagpipigil asawa ko. Pwede na siguro ngayon dahil matagal lang nawala ang lagnat mo. Mahinang wika ni Noah. Dahan-dahan namang umatras si Bianca. Gusto niyang tumakbo pero ayaw makisama ng katawan niya. Dahan-dahan ding lumapit si Noah sa kanya hanggang sa pader na ang matrasan ng babae. Teka lang. Di ko alam ang pinagsasabi ko kanina. Hindi na nga natuloy ni Bianca ang sasabihin dahil biglang nilock na ni Noah ang pinto. Halos hindi na marinig ni Bianca ang tibok ng kanyang puso. Pinikit na lamang niyang kanyang mga mata dahil hindi niya na makayanan ang tensyon nilang mag-asawa. Ilang segundo lamang lumipas ay ramdam na nga ni Bianca ang labi ni Noah. Unti-unti na rin naramdaman ng babae ang pagyakap sa kanya ni Noah. Hindi alam ni Bianca kung paano, ngunit kusang gumalaw ang kanyang labit kamay. Sinagot niya ang bawat haplos ni Noah hanggang sa naramdaman nila ng babae na inihiga na siya ng asawa sa ibabaw ng mesa nito. Teka, maraming papel dito. Hindi na natapos si Bianca ang sasabihin dahil isang hawi lamang ni Noah sa mga gamit na nasa ibabaw ng mesa at nagsigbagsakan ng mga tos sa sahig. Napasinghap si Bianca, ngunit hinalikan lamang siya ni Noah. Don't mind them. Bulong ng lalaki na nagpatindig ng mga balahibo ni Bianca. Hinalikang muli ni Noah ang asawa. Hindi niya mapigil ang sarili at nanggigil siya kay Bianca. Ilang gabi na rin kasi siyang nagpipigil at magabagalit sa kanyang asawa. Nang maramdaman ni Noah ang halik ni Bianca ay napangiti siya. Isa lang na iintindihan ni Noah. Gusto rin ng kanyang asawa ang kanyang ginagawa. Saksi ang 4 na sulok sa pangalawang araw na may nangyari sa kanila. Napaliyad na lamang si Bianca at napangiti nang walang sakit na naramdaman ang kanyang pagbabae, kundi puro na lamang sarap. Sobrang satisfied din si Bianca sa oras na yon dahil kayang-kaya niya na ang laki at haba ng armas ng kanyang asawa. Lumipas ang ilang oras ay walang imika ng dalawa. Nakahiga lamang si Bianca sa mata sa sofa bed at si Noah na mismong pumulot sa mga damit na tinanggal niya kanina lamang. Let's go home, love. Marami pa tayong pag-uusapan. Wika ni Noah. Namula naman si Bianca at tumayo sa pagkakahiga. Akma siyang bubuhatin ng asawa pero pinigilan niya to. Tara na, kaya ko ng sarili ko.
Ngiting wika ni Bianca. Pagdating ng bahay, ay biglang nagkasakit muli si Bianca. Namumula to at sobrang init ng katawan niya. Tarantang tumawag si Noah ng doktor at pinatingnan ng asawa. Makalipas ang ilang oras ay nakatulog na to. Anong nangyari sa kanya, Dok? At bigla nila siyang nilagnat ulit. Tanong ni Noah matapos ang i-check ang asawa. Tumawa naman ang doktor. Nakausap po kaninang asawa mo, Noah. She's fine already at normal lamang to sa katawan niya. What's normal, Doc? Maayos ang kalagayan niya kanina sa office at bigla nilang nilagnat pagdating dito. Nothing seems normal to me, Doc. Yeah, I get it, Noah. Calm down, will you? Normal lamang sa katawan niya ang lagnatin matapos kayong sumabak sa gyera. Next time, wag sa office at ang hindi kayo mahirapan. Uwi ka ng doktor at kumindat ba kay Noah? Pulang-pulang mukha nito at hindi niya na naihatid ang doktor palabas ng mansyon dahil sa matinding hiya. Agad namang pumasok ang kanyang ama sa kwarto nilang mag-asawa. How is she? Bakit mo kasi pinapasok sa trabaho kung iba naman palang pakiramdam ng asawa mo, ha? Dad, she's fine. Iba lang ang napasok ko kaya siya nagkakaganyan. Anong pinasok mo sa kanya, anak? Doon naman tila nagising ang lalaki at nanlaking mata nitong nakatingin sa ama. Wala. Ano ba, Dad? Lumabas na nga kayo. Kwarto namin to ng asawa ko. Kunwari galit na wika ng lalaki upang matabunan ang pagkapahiya sa kaning sinabi. Nanliit ang mata ng Don. Maya-maya lamang ay napahalakhak to. Mas lalo namang namula si Noah at naghahanap na ng bagay na pwede niyang ibato sa ama. Ganon silang mag-ama kapag may napapayang isa sa kanila. Nagtatakbo naman ang Don palabas ng kwarto pero may sinabi pa to bago tuluyang umalis. Dahan-dahan lang kasi, anak, at agmana ka pa naman sa akin. Biro nito. Inis na si Noah pero di na lamang niya sinundan ng ama. Titig na lang to sa natutulog na asawa at tinabihan na lang to ng lalaki sa kapinikit ng mata. Gabi na nang magising si Bianca. Mabigat ang pakiramdam niya pero hindi na tulad kanina. Tatayo na sana siya nang biglang maramdaman ang mabigat na kamay na nakayakap sa kanya. Dahan-dahan siyang tumingin sa gilid at sakto namang mukha ng kanyang asawa ang kanyang nakita. Ilang pulgada na lang at mahahalikan niya na itong muli. Nakagat na lamang ng babaeng kanyang labi at biglang naalala niya ang nangyari sa kanilang opisina kani-kanina lang. Ay, ang bilis ng pangyayari, Noah. Inis ako sa'yo nung una nating pagkikita. Pero ngayon, mahal na kita. Hindi ko naman ibibigay sa'yo ang sarili ko kung hindi kita mahal. Bulong ni Bianca rito. Biglang bumukang mata ni Noah at sakto namang nakatitig sa kanya si Bianca. Narinig ko yun. Ibig sabihin ba nito, pwede na nating burahin ang kontrata? Gising ka pala? Akala ko tulog ka. Kanina pa ako gising at binantayin lamang kita. Ganun ba? Pwede na ba akong tumayo? Hindi pa. Bakit? Ano bang sabi ng doktor? May sakit ba ako? Wala naman. Normal lamang daw ang lagnatin na after making love. Ngayon sugutin mo ako, wife. Pwede naman nating burahin ng kontrata at maging asawa ka hanggang sa tayo tumanda. Bakit, Noah? Mahal mo ba ako? May pagtingin ka ba sa akin? Alam kong una pa lamang ay wala ka nang nararamdaman sa akin. Tama ka. Unang kita ko lamang sa'yo ay naiinis lamang ako. Ngunit habang tumatagal ka sa piling ko, ay unti-unting nabuburang inis na nararamdaman ko sa'yo at napapalitan yun ng saya. Hindi ko alam, Bianca, kung paano at kailan. Pero kusa na lamang tumibok ang puso ko para sa'yo. Mahal kita, Bianca. Mahal na mahal kita. Kung ganon, mas mabuti sigurong burahin natin pareho ang mga nakasaad sa kontrata. Dahil tulad mo, mahal na mahal din kita. Talaga? Totoo yan, wife, ha? Wala nang bawian? Namulan ng husto ang mukha ni Bianca, pero ayaw niya ng pahirapan ng sarili. Dahan-dahan siyang tumango at napangiti naman si Noah. Walang sabi-sabi, hinalikan na nga ni Noah si Bianca. Magiliw naman yung tinugo ng babae.
Kung saan-saan na napupunta ang kamay ni Noah at Bianca pero tumigil si Noah. Inagtaka naman ng babae. Oh, bakit ka tumigil? Kaya mo na ba? Natatakot ako kanina nang laglatin ka. Tumawa naman ng marahan si Bianca at hinaplos ang mukha pababa sa gitnang paanan ng lalaki. Kakayanin kong armas mo. Hayaan mo. Mag-a-adjust tong si Juday para dyan kay Junie. Biro ni Bianca na kinatawa naman ni Noah. Sa gabing yon ay hindi na nga bumaba ang dalawa para kumain dahil busog na sila sa kanilang ginagawa. Paulit-ulit na inang kininowa ang katawan ng kanyang asawa at malaya naman tong binibigay ni Bianca. Lumipas ang ilang buwan at napag-alaman ni Bianca ang buntis na siya. Masayang-masaya si Noah at hindi niya akalain na ganun kabilis silang magagawang isang anghel. At kung gaano ang tuwang nararamdaman ng asawa, ay doble pang nararamdamang tuwa ng Don dahil sa wakas ay may paparating na siyang apo. Ganun din ang nararamdaman ng pamilya ni Bianca. Tuwang-tuwa ang lahat sa magandang balita dahil magiging unang apo to ng dalawang pamilya. Pagdating ng kabuuanan ni Bianca, tuluyan ang nabura ang pinirmahan ng dalawa dahil tulad ng sinabi ng Don, natutunan ng dalawang ibigin ng isa't isa. Napapangiti na lamang si Noah tuwing naiisip na nagdadalawang isip pa siya noon kung uuwi ng Pinas at sundin ang utos ng ama. Dahil alam niya na kung sakaling magmamatigas pa siya, ay hindi niya na maaabutan si Bianca at tiyak niyang may asawa nito pag uwi niya. Habang si Bianca naman ay paulit-ulit nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kabutihan nito sa kanilang pamilya. Mula nang dumating si Noah sa kanyang buhay, ay alam niyang malaking pinagbago ng kanyang buong pamilya. Hindi na siya mag-iisip ng malalim tuwing gabi at iisipin kung saan kukuha ng pera pang gasto sa pag-aaral ng kanyang kapatid. Ngayong mag-asawa na nga sila ni Noah, ay ibinigay niya na sa kanyang mamagulang ang perang natatanggap na kay Noah. At pinahantulutan naman to ng lalaki dahil kaya naman siyang buhayin nito kasama ang kanilang magiging anak. Napapangiti na lamang si Bianca nang makitang nakangiti ang kanyang asawa habang papalapit sa kanya. Thank you, Lord. Kay gwapo, bait, at yaman ng magiging tatay ng aking anak. Sobra-sobra na po ang blessings ito, Panginoon ko. Pangako po, at iingatan ko ang pamilyang binigay mo sa akin, lalo na hutong anak ko. Sa isip ni Bianca, at naramdaman na lamang ang malalim na halik ni Noah sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, ay isinilang na nga ni Bianca ang kanilang kauna-unahang anak na lalaki ni Noah. Tuwang-tuwa ang buong angkan dahil isinilang ng magiging tagapagmana ng kumpanya ni Noah. Ikinasal na rin muli ang dalawa sa simbahan at sa puntong yun, imbitado ng lahat sa kanilang kasal at pinakita sa lahat kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Namuhay ng masaya at masaganang dalawang pamilya kasama ang kanilang nag-iisang apo. The end. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong pag-ibig ni Bianca at Noah. Hanggang sa susunod pong muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Regine Hirin, Kulay TV. Daghang salamat and amping. Okay mga kakulay, maraming salamat po for listening. As always, thank you to our narrator, Miss Regine, and also thank you to my co-author, Miss Rui. Alright, shout out time. First shout out to Julie Ruga from Panama. Hello po, kumusta po dyan sa Panama? Shout out to Marilu Alduver. Hello po, thank you so much. Shout out to Evangeline or Vangiap from Bungao, Tawi-Tawi. Hello po, kumusta po dyan? Also shout out to Lita Gonzalez. Shout out to Malu Macariola. Hello po, thank you so much. Also shout out to Rocky Gas na Love. Oh wow, maraming salamat po. Shout out to Violeta Rose. Hello po. Shout out to Joveline Tayona from Kuwait,
Mutla City. Oh, hello po. Kumusta po dyan? Shout out to Juanita Capate. Hello po. Maraming salamat. Shout out to Gloria Torred from San Miguel, Surigao del Sur. Hello po. Maraming salamat. Kumusta po diya sa Surigao? Shout out to Mercy Israel. Hello po. Thank you so much. Shout out to Agnes Kenyon. Hello po. Maraming salamat. And last but not the least, shout out to Norita Mendoza. Hello po. Maraming salamat. Pasensya na po if I mispronounce your names, okay? Alright. To all who click likes and to our new subscribers, super salamat po talaga. Okay? This is Ethel McManaman, Kulay TV creator / writer, saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.